Salamat siyang. Tangay la. Kakao. Sinchang. Sakbaydi. Sawadikap. Karondiak. Salamat, Hari. Hello guys! Ngayon, samahan niyo kaming sumubok na iba't ibang puntahe ng mga ASEAN member states na makikita dito sa Palawan. Tara! Lakbay tayo! Ang lasa ng Indonesia ay matitikman na rin natin sa ating mga tahanan dahil sa Indomie Mie Goreng, instant noodles na paborito sa buong Southeast Asia. Mabilis, abot kaya at dahil sa kalakalan sa loob ng ASEAN, madali mo na rin itong mabibili dito sa Pilipinas. Kung may pagkain na parang DNA ng Pilipinas, adobo na yan. At ngayon, nandito tayo sa isang simpleng karinderya para ipakita kung paano nagiging bahagi ng mas malawak na kwento ng ASEAN ang pagkain natin. Ang adobo ay bahagi na ng lutuing Pilipino sa loob ng maraming siglo. At hanggang ngayon, isa pa rin ito sa pinakaabot kaya at pinaka-accessible na ulam, lalo na sa mga karinderya. Ngayon, nandito tayo sa Pergola Thai and European Foods Restaurant para subukan ang Thailand food na kanilang ino-offer. Ito ang Pad Thai, isa sa pinakatanyag ng pagkain ng Thai. Isang stir-fried rice noodles na may tofu o hipon, mani at bean sprouts. Alam niyo bang hinaluan din to ng tamis-asim na tamarind sauce? Ngayon, tungo naman tayo sa isang putahe na galing naman sa Malaysia. Ang ito ay tawag na pork satay. Ito ay isang cuisine na kilala bilang street food. At ito ay isang well-seasoned meat na inihaw. And yun, so let's try it. So ngayon, nandito tayo sa Toyuan House kung saan titikman natin ang kanilang Vietnamese food, kilala sa Palawan na Chowlong at iba pa. So ang Chowlong ay isang popular na noodle soup dito sa Palawan. Ito ay Filipino adaptation ng Vietnamese po. So sa Vietnam, yung Chowlong nila ay rice porridge with pork offal. So dito naman sa Palawan ay rice noodles na merong beef and merong beans sprout and pink leaves and calamansi. So dito naman, ito yung tinatawag na French bread o yung banh mi sa Vietnam. Ang French bread ay nanggaling dahil sa sinakop ng French ang Vietnam noon. And dito, meron tayong green tea na galing din sa Vietnam. Pagsasanib ng tradisyon at kulturang magkakaiba na puso ang nagdurugtong sa bawat bansa. Ito ang himig ng ating rehiyon, ang tunay na lasa ng ASEAN. At ngayon, tumungo naman tayo sa mga kilalang fiesta ng ASEAN member states. Fireworks sa kalangitan, dragon sa kalye. Ganito bumabati ang Singapore sa Chinese New Year. Dahil 75% ng populasyon ay Chinese, malalim ang ugat ng pagdiriwang na ito sa bansa. Sa bawat sindi ng ilaw at galaw ng dragon, makikita ang pagsasanib ng tradisyon at modernong espiritu ng Singapore. Sa Brunei, ang Hari Raya Aidilfitri ay isang napaka-importanteng selebrasyon na nagsisimula pagkatapos ng Ramadan. Sa araw na ito, nagsisimba ang mga Muslim para sa Hari Raya prayers bilang pasasalamat sa natapos na buwan ng pag-aayuno. Isang tradisyon sa Brunei ang open house, kung saan bukas ang mga tahanan para sa mga kaibigan at kapitbahay, Muslim man o hindi. Ito ang nagpapakita ng pagkakaisa at malasakit sa komunidad. Sa Brunei, ang Hari Raya Aidilfitri ay hindi lang pagtatapos ng Ramadan. Isa itong pagdiriwang ng pananampalataya, pagpapatawad at pagiging magkakapatid sa rehiyon. Ang Sinulog Festival ay isa sa pinakamalaki at pinakamakulay na pagdiriwang sa Pilipinas. Ito ay ginaganap tuwing ikatlong linggo sa Enero sa Cebu City bilang parangal sa Santo Niño o Batang Jesus. Taon-taon, milyong-milyong deboto, mananayaw at turistang dumadalo sa selebrasyong ito.
Ang salitang sinulog ay nagmula sa salitang Cebuano na sulog na ang ibig sabihin ay daloy ng tubig. Ipinapakita ito sa dalawang hakbang pasulong at isang hakbang paurong na sumisimbolo ng pag-agos ng ilog sa Cebu at paglalakbay ng mga Pilipino mula sa sinaunang paniniwala patungo sa Kristyanismo. Para naman sa pagdiriwang ng Khmer New Year, nagtitipon ng mga pamilya upang linisin at ayusan ang kanilang tahanan bilang paghahanda sa bagong simula. Marami ang bumibisita sa templo upang mag-alay at manalangin para sa pagpapala. At sa mga kalsada naman, makikita ang museyong tradisyonal na laro, sayaw at musika. At lumalahok ang lahat sa pagbubuhos ng tubig bilang simbolo ng pag-alis ng kamalasan at pagdating ng kasayahan. Tuwing kalagitnaan ng Abril, sumasaya ang buong Myanmar para sa Atatingyan, at tradisyonal na bagong taon. Sa loob ng 5 araw, nagbubuhos ang mga tao ng mabangong tubig sa mga rebulto ng Buddha, nagbibigay ng alay at nagpapakita ng respeto sa nakakatanda. Nakikita-kita ang mga pamilya, may sayawan at tugtugan at naglalagay ng mga bulaklak na sumisimbolo sa bawat araw ng linggo. Ang pagbuhos ng tubig ay hindi lang kasiyahan. Ito ay paglilinis mula sa kamalasan ng lumang taon. Sa pagdiriwang na ito, muling sumisibol ang pag-asa para sa payapa at masaganang bagong taon. Sa Lao, ang Baon Pimay o Lao New Year ay isa sa pinakamahalagang selebrasyon. Tuwing Abril, sinasalubong nila ang bagong taon sa pamamagitan ng water blessing, isang tradisyon ng paglilinis, paghingi ng swerte at bagong simula. Makikita dito ang mga sayaw, parada at paghahain ng pagkain na nagpapakita ng yaman ng kulturang Lao. Katulad ng ibang bansa sa ASEAN, ipinapakita ng Baon Pimay kung paano nagdadala ang mga wika, pagkain at pista ng pagkakakilanlan. Kung pakikinggan, Titikman. At ipagdiriwang natin. Makikita nating hindi lang ito kultura ng magkakahiwalay na bansa. Huling kwento ng koneksyon ng buong ASEAN.